Pinindigan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang desisyon na tuldukan na ang peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng NDFP o ng National Democratic Front of the Philippines. Giit naman ng NDFP, hindi ito pwedeng gawin ng ura-urada dahil may mga kasunduan ng napirmahan ang dalawang panig sa takbo ng peace talks. Live mula sa Maynila, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, ginawa nga ng NDFP yung paglilinaw na yan base na rin sa mga napagkasunduan ng dalawang panel na proseso ng pag-terminate sa usapang pangkapayapaan. At kanina, isang pulong ang ginawa ng Government Peace Panel sa pangunguna ni GRP Panel Chair Silvestre Bello III para pag-usapan yung utos na termination of talks ng Pangulo. Kung sakali, Jessica, hindi naman ito yung unang pagkakataon na mataterminate ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng NDFP. Nangyari na yan noong panahon ni Pangulong Erap Estrada dahil sa issue ng Visiting Forces Agreement. Noong isang buwan, maayos pang nagtapos ang ikatlong bahagi ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP sa Rome, Italy. Pero tila bakas na noon sa mga miyembro ng komunistang grupo ang pagkadismaya. Bilagong politikan! At makalipas ang 6 na araw, binawi ng New People's Army o NPA, epektibo sa February 10, ang unilateral ceasefire na dineklara nito Agosto noong isang taon. Giit ng rebelding grupo, hindi raw kasi tumutupad ang gobyerno sa pangako nitong palayain ang mga bilanggong politikal at ang umano'y pang-abuso ng militar sa tigil putukan. Kinabukasan, binawi na rin ni Pangulong Duterte ang unilateral ceasefire ng gobyerno. Hanggang sa nitong Sabado ng gabi sa isang press conference sa Davao City, sinabi mismo ni Pangulong Duterte na pinakakanselan na niya ang peace talks. Dahil daw ito sa mga pag-atake ng NPA nitong nakaraang linggo na ikinamatay ng ilang sundalo. At sa anyay hindi makatwirang hiling ng komunistang grupo na pakawalan ang lahat ng 400 political prisoner na magagawa lang sa pamamagitan ng isang general amnesty. Ngayong araw, pinanindigan ng Pangulo ang kanyang desisyon. I have decided to scrap it entirely. And since they were released on condition that they would participate in the talks in Oslo, and since it has been entirely scrapped, I'll just give them a few days. But if they come to the Philippines, if they come back, they will be rearrested and placed inside the prison. Total termination, sir, hindi lang suspension. Again? Total termination, not just suspension. Ayaw ko na. Ayaw ko yung niloloko ako. Kahapon, tinawag ng Pangulo na terorista at hindi lang rebelding grupo ang CPP-NPA. Dahil wala na raw peace talks na magaganap, ipinaaresto na rin ni Pangulong Duterte ang mga NDFP consultants na pansamantalang pinalaya para makadalo sa usapang pangkapayapaan. Pero sa panayam sa programang News to Go, sinabi ni dating Bayan Muna Representative sa Turo Campo, isa sa mga independent cooperator ng NDFP, na hindi basta-basta pwedeng kanselahin ang peace talks. All of this have to be understood na bilang outburst ng Presidente. Pero legally or within the context of the peace negotiations and the agreements, the talks have not been terminated. Kasi kapipirma lamang nila ng mga agreement, reaffirm the agreements. Okay. And there are conditions, there are procedures sa termination. Gate pa ni Ocampo, hindi rin daw pwedeng arestuhin basta-basta ang mga NDFP consultants dahil protektado sila ng immunity sa ilalim ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. 6 na buwang pansamantalang kalayaan ang ibinigay sa 19 na consultants ng NDFP Agosto noong isang taon para makadalo sila sa peace talks. Ngayong buwan sana pag-uusapan kung palalawigin ang kanilang piyansa. Magkaugnay yung termination ng peace talks saka yung guarantee ng proteksyon ng mga consultant. Sinasabi niya pagdating aarestuhin niya, hindi rin niya pwedeng gawin yon. Hindi niya pwedeng paaresto yung mga pinalaya na? Not on his own, kasi they were released on bail. So, ang korteng may jurisdiction sa kanila ang makakapag-issue rin kung i-arrest sila. Pero buwelta ni Pangulong Duterte. Sabi nila na exempted sila. Once they arrive here, I have alerted everybody. Pati yung immigration, they will be arrested and they should go back to prison. Jessica, kanina lang ay natapos na yung pulong ng Government Peace Panel at meron na raw silang napag-usapang pahayag. Pero kailangan pa raw nila itong i-clear kay Pangulong Duterte. Bukas na raw nila ito posibleng mailabas. Lalaman rin ito yung mga issue tungkol sa termination na usapang pangkapayapaan, yung pag-aresto sa mga NDFP consultants at yung prospect ng pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan. Narito yung magkakasunod na pahayag ng mga panel members na nakausap natin kanina matapos yung kanilang isinagawang emergency meeting.
Kakatapos ng meeting namin, Rafi, at pinag-uusapan nga namin yung delicate situation o kalagayan ng peace process ngayon. So, Marami pang clarify doon. Maraming kailangang ayusin sa nangyayari ngayon. Siyempre, hindi namin inaasahan na ito mangyayari pagkatapos ng Rome. Di ba? But just the same, siyempre, suportado kami sa posisyon ni Pangulong Duterte. Concerned kami sa mga developments, but the President has spoken, so we respect the position of the President. Pero may statement na ilalabas bukas. We're hopeful because the President said, di ba, for compelling reasons, things can continue. We hope the compelling reasons will be found in due time. Ang chairperson Jessica ng GRPP's panel tumanggi namang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera kanina. Maingat daw talaga yung kanilang pagtrato sa isyong ito, lalo pat sensitibo yung mga susunod na hakbang na kailangang na kanilang irerekomenda sa Pangulo. Bukas ay inaasahang tatalakay ng issue sa cabinet meeting at pagkatapos ay tsaka lang natin malalaman kung ano na yung susunod na hakbang ng pamahalaan, lalo na sa issue ng pag-aresto dun sa mga NDFP consultants. Jessica? Rafi, so all hope ba is lost o hindi pa? Kasi tama ba yung pag-intindi ko, parang nag-hardball bigla si Presidente? Ito bang pag-hardball niya na ito, kinonsulta man lang ba niya yung government panel or he acted unilaterally on his own? Ganun ba yon, Rafi? Yan, Jessica, ang tumanggi munang sagutin ng mga NDFP panel members nating nakausap kanina. Maingat nga sila pagdating sa issue ng Pangulo at yung kanya mga naging pahayag vis-a-vis ito namang mga napagkasunduan na ng GRPP's panel at ng NDFP. Lalo na yung pag-aresto dun sa mga NDFP consultants. Kung yung GRPP's panel naman yung tatanungin, nag-recommend sila sa Pangulo noon na huwag na i-atras yung unilateral ceasefire kahit na umatras noon yung NDFP, yung CPP-NPA sa kanilang unilateral ceasefire, pero lumabas na hindi sinunod ng Pangulo yung kanilang recommendation. So malalaman natin bukas, Jessica, kung ano yung kanilang magiging pahayag after nilang makausap ang Pangulo, Jessica. So how do we appreciate this stage now? Parang on his own, napikon na lang si Presidente Duterte. Ganun ba yun? Na parang, hindi pwede yan. Kasi marami siyang binanggit ngayong araw na ito na masyado na siyang nagbigay, nagpapakumbaba siya in the past, etc. Na parang pikon na pikon siya. Ganun ba? Tama ba yung word na yon, Rafi? In the context nitong at which stage nasaan yung talk sa kasalukuyan? Well, Jessica, yung mga nakausap nating mga panel members, maging yung mga staff nila, hindi pa naman sila nawawala ng pag-asa, lalo pat hindi nga ito ngayong unang pagkakataon na na-terminate yung talks. Nabuhay din naman pagkatapos ng ilang back channel at unofficial talks sa pagitan ng NDFP at ng GRP. Pagdating naman sa Pangulo, hindi naman tinago ng Pangulo yung kanyang pagkadismaya, lalo na kapag nakakausap itong militar. Sinasabi niya na baka magalit yung militar sa kanya dahil ang dami niyang pinapalaya, pero hindi naman daw hindi pa naman tapos yung usapang pangkapayapaan. So talagang maingat din yung Pangulo at hindi niya yan itinatago, lalo na kahit nakikipag-usap dito sa mga NDFP panel members na open naman yung kanyang linya ng komunikasyon. Talagang sinasabi raw niya sa kanila na ang sinasabi ng militar, nahirapan sila sa paghuli dito sa mga NDFP consultants. Hindi naman pwedeng basta-basta na lang palayain. Dapat mangyari ito kapag nagkaroon na talaga ng final peace agreement at magiging bahagi na sila ng general amnesty kapag talagang maayos na yung usapang pangkapayapaan. Although of course, iba naman yung sinasabi ng NDFP dahil ipinangako daw talaga sa kanila ng Pangulo na palalayain itong mga NDFP consultants, almost 400 of them, kahit na hindi pa nagkakaroon ng final peace agreement, para naman mas kumbaga mas maganda pa yung itatakbo nitong mga susunod na usapan. Dahil we have to understand that, Jessica, malayo pa yung tatahakin itong usapang pangkapayapaan na ito. Hindi pa napag-uusapan dito yung although meron ng mga agreements at ito na dapat yung tatalakayin sa 4th round of talks. Pagdating ng Abril, ito na yung meat kumbaga nitong talks na ito pagdating sa socio-economic change, yung posibleng pagbabago sa saligang batas para maayon ito sa kagustuhan or yung kahilingan ng NDFP. So ito yung mga contentious issues na talaga, Jessica. Kabilang na dito yung paniningil ng revolutionary tax ng CPP-NPA na mapapaloob sa usapan naman sa bilateral talks. So lahat ng mga yan ay pag-uusapan na dapat, pero dahil nga ipinatigil na ng Pangulo yung
peace talks ay mabibinbin na itong mga pag-uusap na ito. Pero sabi nga ng mga nakausap natin, talagang napakabilis ng usapan na ito sa under the administration of President Duterte. Pero ganun na rin yung bilis ng pagkansela ng Pangulo dito sa usapang ito, Jessica. Kasi kumbaga, Rafi, nandun na sila sa point E di ba? Marami na silang mga napagkasunduan, tapos bumalik uli sila sa point A. Dahil ano ba ito, sa side na initiate ito sa side ng CPP, NPA, NDFP, di ba? Sila ang nag-bring up uli nitong issue ng pag-release sa 400 political detainees. Kahit na nag-release na ang gobyerno ng initially 40. Diyan nagkakaiba ng opinion, Jessica, yung NDFP panel at saka yung GRP at maging nitong si Pangulong Duterte dahil ayon sa NDFP panel members ay nangako talaga yung Pangulo kahit na noong first round pa lamang na palalayain lahat nitong almost 400 na mga political prisoners. Hindi lamang yung mga 19 or 17 na NDFP consultants, yung 3 ay nakakulong pa ngayon at awaiting pardon from the President. Pero ipinangako yan daw ng Pangulo sa kanilang pakikipag-usap mismo sa Malacanang. Pero nabanggit na rin daw noon ng Pangulo sa kanila na yung militar ay wary dito sa pagpapalayang ito. Kaya nga sa mga pahayag ngayon ng Pangulo, binabanggit talaga yan na baka magalit yung militar kapag lahat pinalaya na. So dapat palalayain lamang ito kapag malinaw na talaga yung tinatakbo ng usapang pangkapayapaan. Ibig sabihin ay magkakaroon na ng final peace agreement, Jessica. Footnote to that, Rafi, nung naunang nakipag-usap ang gobyerno sa mga komunista way back during the 1986 Cory Aquino administration, naging sore point din ito itong pag-release ng mga political detainees kasi medyo umalma rin ang militar sa isyong ito at in fact yan yung isa sa mga issue na dinadahilan ng mga nag-coup attempts noon, no? Yung mga reformist o yung mga rebelding mga sundalo. Bakit daw ni-release itong mga komunista na hirap silang hulihin at may mga kasalanang kailangang panagutan ng ganun-ganun lang. On the side of the NDFP, Rafi, does it look like itong isyong ito negotiable pa o hindi na? Well, pag nakausap naman natin yung mga panel members at yung mga consultants ng NDFP, bagamat tayo nila magsalita on camera, hopeful pa rin naman daw sila dahil i-reiterate nga natin na hindi ito yung unang pagkakataon na makakansela yung talks at maraming beses na rin itong nasuspend. At kung pagbabasehin yung mga pahayag ng Pangulo, marami daw talaga yung mga rhetorics ng Pangulo na talagang kung isipin mo medyo masakit. Pero dahil galing yun sa Pangulo at kilala nila yung pananalita ng Pangulo, pinapalagpas na lamang nila itong maanghang na kanyang mga pananalita. So kinukonsider daw nila yan na isa sa mga rhetorics ng Pangulo. At pwede pang kapag nagkausap sila in private, sisingilin daw nila itong si Pangulo dun sa mga una-una niyang mga pangako, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.